Good day mga kalapatids and welcome back sa another video. So ngayon ang tatalakayin natin or ang topic natin ngayong araw na to is walang iba kundi ang top 10 fancier sa Pilipinas. So kikilalanin natin sila. Anong mga bloodline nga bang ginagamit nila? Bakit ba sila naging magaling sa larangan ng pagkakalapate? So tumutok lang tayo and kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe na and pindutin na yung subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga every uploads natin. Okay, so sisimulan na natin to. This arrangement of breeders and fanciers are not in particular order. So ito lang yung top 10 natin. So simulan natin kay Mr. Ray So. Alam naman natin na kung plano mong magkarera or mag-alaga talaga ng pangkarerang mga kalapate, kailangan natin ng foundation bird. Ito yung mga kalapate, dito tayo kukuha ng magiging materialis natin para sa mga darating na races na sasalihan natin. Ang ginagamit ni Rayso or ang ginamit niyang materialis ay galing sa Belgium. Ito ay ang bloodline ng Roger Florizone. Sabi pa nga ni Sir Ray na itong kalapating to, kung bakit niya pinili yun ay dahil sa madaming na-produce na mga winner. And yung mga winner na yun din yung gagamitin niyang mga breeder sa future. Baka itatanong nyo kung ano nga ba yung specialty ng mga kalapate ni Sir Rayso. Si Rayso ay kilala sa mga crisel na kulay. Naging solo winner na din siya sa Tacloban race. Even international, nanalo na din siya. Ang susunod naman sa ating listahan ay walang iba kundi ang Galang Brothers. Maswerte ang mga Galang Brothers dahil hindi na nila kailangang maghagilap pa ng mga breeders kasi luckily ninong nila si Mr. Rayso. Kay Rayso na din sila kumuha ng mga materialis na gagamitin nila sa future ng pagkakarera ng kalapate. Ang ginagamit ng Galang Brothers na bloodlines sa pagkakalapate ay tinawag nila itong Japan. Hindi ito dahil galing to sa Japan or what. Kasi nung binigay sa kanila ni Sir Rayso yung kalapating yun, yung singsing niya ay nakasulat sa Japanese. And sabi nga ni Sir Rayso, nilagyan niya lang to ng commercial ring. Kaya ang naisipan ng Galang Brothers ay gamitin na lang din na pangalan yung Japan dun sa magiging bloodline nila. Ang susunod na mga fancier ay walang iba kundi si John Lasatin. Si John Lasatin naman, hindi lang siya nagsimula sa isang bloodline. Kumuha siya sa mga iba't ibang sikat na mga fancier. Isa na dito sila Sir Rayso, Mariano Lee, Ray Tamayo, Egay Yap, and Nelson Chua. Ito yung mga iba't ibang fanciers na kinuhanan niya ng mga materyales. Sabi nga ni Sir John Lasatin, alam naman natin na talagang most of the time or malaki yung percentage na uuwi ang mga kalapating kinuha niya kasi nagsimula ito sa mga kilala at saka sa mga sikat na mga nagkakalapate dito sa Pilipinas. So walang duda na nasa tamang landas ka talaga sa larangan ng pagkakalapate. Ang susunod naman nating fancier ay walang iba kundi si Mr. Jaime Lim. Ewan ko na lang kung walang nakakakilala sa kanya. Okay, kasi tingin ko ito ata yung mas kilala sa mga nagkakalapate kasi lagi siyang na-feature sa alagang magaling. Tapos ang dami niya rin talagang achievements sa pagkakalapate. Maraming nagsisimulang nagkakalapate na sa kanya talaga kumukuha ng mga materyales kasi talagang proven na talaga yung mga ibon na inaalagaan niya. Marami din yung bloodline na ginamit ni Sir Jaime Lim. Andyan yung Vandenbroek, yung Crack 52 na talagang nananalo at yun talaga yung solid na mga lines na ginagamit niya sa mga races. Hindi na mabilang ang mga achievements ni Sir Jaime Lim sa larangan ng pagkakalapate. Kaya nga sabi ko nga siya yung isa sa mga pinakakilala ng mga fancier dito sa Pilipinas. Siya din yung president ng Philippine Homing Pigeon Association dito sa Pilipinas. Egay Yap.
Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala kay Egay Yap? Isa siya sa committee and chairman ng PHA Association. Mostly ang ginagamit niyang bloodline talaga is sa Jensen and Stichelbaut. Sobrang layo na din ng narating ni Egay Yap sa pagkakalapate kasi marami ding nakakakilala ka sa kanya kaparehas kay Jaime Lim na talagang sila yung parang foundation. Pag sinabi mong fancier sa Pilipinas, sila kagad yung image na makikita natin kasi sila nga din naman talaga ang nagpasikat, nag-encourage sa mga tao na subukan ang pagkakarera ng kalapate. Madami silang na-inspired na mga tao, hindi lang sa laki ng mga prizes na nakukuha nila, kundi yung excitement sa every time na mag-race, makakauwi napakalala yung mga lugar. Di may explain yung excitement na nakukuha sa pagkakarera ng kalapate. Nelson Chua. Hindi din akalain ni Sir Nelson Chua na mag-focus talaga siya sa pagkakalapate. Kasi katulad nga sa ating mga bata, nagsimula tayo sa palaro-laro lang ng kalapate. Ganun din ang sinimulan ni Sir Nelson Chua. Nagsimula siyang magkalapate noong around 17 years old pa lang siya. Marahil gusto nyong malaman kung ano nga ba ang bloodline na ginagamit ni Sir Nelson Chua. Ang ginagamit niyang bloodline ay isang Herman Alphonse. Ito ay binigay sa kanya. Nagsimula siyang gamitin tong bloodline na to hanggang nakita niya naman na nag-perform ng maayos, kaya ito na yung ginamit niya at dinevelop pa. Kung achievement lang din ang pag-uusapan, hindi din magpapahuli si Sir Nelson Chua sa mga nakamit niya or naabot niya sa pagkakalapate. Kaya nga, karapat dapat lang nakasali siya sa top fancier dito sa Pilipinas. 3 times champion, 3 times overall champion. Yan ang record ng foundation bird ni Mr. Benito Goque. Kung kinuha niya yung foundation bird niya, walang iba kundi kay Vicente Ngo. Sino ba naman ang taga Valenzuela ang hindi magiging proud kung merong isang magaling na fancier dyan sa Malinta? Kaya nga siguro si Vicente Goque ay isa lang din simpleng fancier na talagang nahilig sa pagkakarera ng kalapate. Ang mga iniidolo niya ay walang iba kundi sila Vicente Ngo, Jaime Chua. Yun yung mga nagpapa-inspired sa kanya para ipagpatuloy pa at saka galingan pa yung pag-aalaga ng kalapate. Ang bloodline na ginagamit niya, ito yung secret weapon niya, ang kaluluwa line. Pero nahihilig na din siya sa mga opal line and yan yung sinusubukan niya ngayon dahil isa daw to sa mga paboritong kulay niya sa kalapate. Louis Chu. Nagsimulang magkalapate noong 1960 sa edad na 7 taong gulang. Nagsimula siyang mag-alaga nung binigyan siya ng kalapate ng kanyang lola. Pero sadyang mahilig na talaga si Mr. Louis Chu sa pag-aalaga ng kalapate. Kasi simula nung bata pa siya, like I said, 7 years old, nagsimula na siyang mag-alaga ng kalapate. Hanggang ngayon, nag-aalaga pa din siya. Makikita natin ang mga dedication ng mga taong to sa pagkakalapate. Kaya hindi talaga nagtataka or nakakapagtaka na talagang sila yung mangunguna sa larangan pagkakalapate dahil sa panahong iginugol nila sa pag-aalaga nito. Ang mga bloodline naman na paborito ni Mr. Louis Chu, ito ang mga sumusunod. Ang pinakaunang paborito niya ay walang iba kundi ang Vandenbroek. Pangalawa naman ay ang Lowerton Norman Pigeon. Ang pangatlo ay ang Young Arden. Itong tatlong linyadang to ang nagbigay ng mga panalo sa kanya. Kaya ito na yung tinuloy-tuloy niyang mga linyada. Reggie Cruz. Isa ito sa mga umuusbong na pangalan ngayon sa larangan ng pagkakalapate. Nararapat lang na isali natin siya sa top 10 fancier dito sa Pilipinas. Sabi niya nga, kapag nakapagpauwi ka ng kalapate galing Kalbayog, matibay ka na. And guess what? Ilang beses na siyang kapagpauwi ng mga kalapate galing sa Tacloban, Kalbayog. So talagang masasabi natin isa siya sa mga contender talaga sa pagkakalapate. Hindi katulad ng mga malalaking fancier na maraming mga lokman, ilan yung tagalinis. Si Sir Reggie naman, siya lang talaga ang mag-isang naglilinis ng kulungan niya. Siya yung nagtitraining, naghahatid ng kalapate. So isa siya sa mga pinakamasipag
na pagkakalapate dahil hands-on talaga siya sa mga gawaing about sa kalapate. Madami na ding achievements na nakamit si Sir Reggie Cruz. Norman Te. Kung achievements lang ang pag-uusapan, hindi naman syempre magpapahuli si Mr. Norman Te. Nagsimula si Mr. Norman Te sa pagkakalapate ng 30 pieces na kalapate. Dito siya nagsimula talagang mag-breed. Dito siya naghanap ng mga pangkarera niya. Nag-experiment siya sa mga kalapating meron siya. Kinuha niya itong mga kalapating to sa mga sikat ng nagkakalapate or may mga winning line ika nga. Pero ang mga foundation talaga ng mga breeders niya ay mga bloodline na Vandenbroek at saka Tichelbaut. Kung nasan man si Norman T ngayon sa larangan ng pagkakalapate, dahil ito experiment niya every now and then, hindi siya tumitigil sa isang linyada. Lagi niyang ini-improve yung quality ng ibon niya. Kaya nga isa siya sa mga naging successful na mga fancier dito sa Pilipinas. I hope may natutunan kayo sa video natin, and comment down below kung sino yung paborito mong fancier dito sa finiture natin ngayong araw na to. And isa-shoutout ko kayo sa next video natin. So yan, maraming salamat. Para lagi kayong updated sa every uploads natin, paklik na din yung notification bell. So yan, ingat kayo lagi. Happy keeping, happy hunting. This is your boy, Gagamboy. Mga kalapatids, peace. Stay home na muna. Let's go.